share ko din sa inyo sa bunga aga. Um, ko lang i-share nga ako nga life, ano siya ng testament siya sang power ni Lord sa akon nga blessing. So I want to share this scripture from Psalms 128 to 2. Ginadeclare yang blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience with Him. You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. So, gusto ko na i-share about obedience and then blessing. Obedience, number one. Okay, last year, similar date last year, gitagaan ako blessing ni Lord. Promotion siya. A week before sa ngakon nga pagpirma, pag-sign sa ngakon nga contract, nang nadula ko sa akon nga system. Nagtaas akon pride, pananaw ko sa iban, mas nubo sila sa akon because ay grabe akon effort, nag-effort ko sa tanan-tanan nga akon ginubra. And then I thought na I am better than you, than all of you nga wala ka mo kakwa sang nakwa ko subong. And then fast forward, also may isa pagi ko ka disobedience nga instead of me nagkadto sa Thanksgiving last year, nagkadto kuya sa dinagsa. So, kapano, no? So, nagkadto kuya sa dinagsa. Instead nga, i-glorify, kaya celebrate akong life with the Lord. So, since palangga ako sa Ginoo, aging tagaan nyo ko sa pinakadako-dako, kag pinakasakit-sakit man nga pagdiscipline niya sa akon last year. So, the night before, sa akon nga pagpirma, nagaangkas ako sa motor sa akon manghod. Bali, nagpundo kami, dulom-dulom, so sumor siya pa lang. And then, gulpiada lang, may nagbunggo sa amon man nga motor. So, naglupad kami nga duwa, nagpirmagig ko sa anay, sa dalan, before sa paper. So, amo to, na-dislocate akong tiil, dumadamo ko fracture sa akon nga left nga tiil. And by the grace of God, ari ko di subong sa tubang niyo. Thank you sa mga prayers nga ari ko di subong sa tubang. So, amo na, nang gindiscipline niya ko because I was full of myself. Nga ginpaminsar ko yung instead of glorifying Him before me, gin-glorify ko yung kagalingon ko. Kaginhambal ko sa kagalingon ko nga, I'm better than all of you. Kaya again, grabe akong effort, grabe akong nga pagtuon kapag analyze para makadtulong ko di sa amon ko ni subong nga situation. And amo to lesson learned nga unahon gadyang Ginoo before anything else. Bisa na yung pangakaugalingon kay it's really different, especially if God really loves you. Kay ginatagaan niya kasang tanan-tanan niya nga oras kag time and ang iya nga focus ara sa imo. So we really have to be thankful not because nagintagaan niya ta life, but because ginatudluan niya ta nga maging mas malapit pagid siya kag ipalanggaun ta pagid siya before sa aton against kaugalingon. So I wanna share nga in my journey, I've experienced heartfelt truth of these words sang Psalms nga gin-share ko sa inyo. And also, even in challenging times, I've held on to the promise that obedience leads to blessings. Amen? Amen. Through perseverance and unwavering faith, I've witnessed God's faithfulness in ways I never thought possible. Imagine, na-aksidente ko and all, nang paglupad ko sa motor, nag-flash ang akong life before me. So, hambal ko, wala. This is a second chance nga ginatag ni Lord sa akon. Kay, wala to helmet and everything. So, probably, kung wala ko yung protectionan ni Lord, wala ko dito sa inyo tubang subong. So, I'm deeply thankful nga grabe, ginakon gratitude nga palangga ko yan ni Lord. Despite sa pain nga feel ko, humiliation and whatnot nga ginambal sa iban nga tao sa akon, I still believe in Him. Right? And again, today I stand the living testimony to the transformative power of obedience. It's not just about following rules, it's about aligning
my heart with the God's will and trusting Him in His plans for my life. And in that obedience, I've found true joy, fulfillment, and overwhelming abundance of blessings beyond measure. So, kabalo ko, medyo gutom na tang tanan. And I want to leave you with this scripture from Isaiah 1:19. If you consent and obey, you will eat the best of the land. Thank you.